saka yung hood. Ito yung pinakamabait kong pamangkin. Mga kapatid, ito yung Ford Everest. Nanggaling pa ito sa Mindoro. Dinala po dito sa atin, pero nung dinala po ito dito, katok na po talaga ang makina. Tumutulo ang mga langis. Tapos bigla na lang mamamatay, along the highway, biglang mamamatay. Saka napakaingay po talaga at halos sliding, hindi makatakbo ng maayos. Ito po mga kapatid, ibablog ko po ito para doon sa mga may-ari po ng mga ganitong klaseng unit ng sasakyan. At para na rin po sa lahat, hindi nyo po ma-experience yung pong naranasan ng may-ari po nito. Napakasakit, Kuya Eddie, sabi nga po. Kasi po, umabot na po ng almost 180,000 ang gastos nito. Pero, katok ang makina, sabi pinalitan daw ng cylinder head, sabi pinalitan daw ang mga solenoid doon sa transmission. Lahat po yun, binayaran niya. Mula Mindoro, dinala po sa Fort Batangas. Ayan. Pagkatapos doon, sabi sa kasa, 700,000 daw po yung magagastos doon sa transmission, yung bago, palit. Ako, napakamahal. Kaya ang ginawa po nila, inilabas po nila sa kasa dahil napakamahal nga po nung halaga nung transmission. So ngayon, dinala sa isang shop doon sa Batangas. Hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan nun. Yun, sabi, tinap overhaul, pinalitan ng cylinder head, no, inayos yung transmission. Pero at the end of the day, wala. Sira-sira pa rin. Kaya nung nakarating dito, ito po ay katok na. Ngayon mga kapatid, ikikwento ko lamang po sa inyo kung bakit ganun ang nangyari. Ba't umabot ng halos 180,000 yung gastos niya pero wala pa rin nangyaring maayos. Ngayon po ito po, okay na ang engine nito na overhaul na namin. Maganda na yung tunog niya, malakas na, mabilis na. Hinihintay ko na lang, habang nagbe-break in, hinihintay ko na lang na mag-manifest yung problema sa transmission. Kasi yung transmission na to, hindi pa namin ginagalaw. Pero ang concern ng may-ari ni chairman, public official po dyan sa Mindoro, sliding daw po ang transmission nito. Kaya po nila pinaayos na rin dyan sa Batangas. Ngayon, wala pa kaming na-experience na ganung problema. Kaya hinihintay po namin na mag-manifest yun habang kami ay nagbe-break in dahil ito po ay bagong overhaul. General overhaul po ang makina ito. So, ikakwento ko po sa inyo, ano po ba ang nangyari dito sa Ford Everest na to? Bakit umabot ng 180,000 ang kanyang gastos pero wala pa rin pong naging magandang pagbabago? Sira pa rin po ang kinalabasan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita nyo po yung Ford Everest na video ko kanina. Ngayon mga kapatid, sabi po nila, ang meaning daw po ng Ford, no, ay F-O-R-D, ang meaning daw po niyan ay fix or repair daily. No? So naniniwala po ba kayo? Pero hindi po totoo yun. Siguro kung lumang-luma na, lahat naman ng sasakyan parang ganon. No? Fix or repair daily. Pero kung bago pa ang sasakyan, tulad nung Ford Everest na pinakita ko kanina, 2017 model po yan. Nagkaroon niya ng problema noong 2023, last year. Nag-overheat yan. Yan po ang ibablog ko po ngayon na ipakikita ko po sa inyo. Alam nyo mga kapatid, dito po sa Autoruns, hindi kami sobrang galing, matyaga po talaga kami. Ngayon, sa maraming pagkakataon din po mga kapatid, nagkakaroon din po ng sablay, nagkakaroon din ng back job, lalong-lalo na kung nakapagpabaya yung mekaniko, or yun nga, may mga pagkakataon kasi na yung pyesa naman ang nagiging problema. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, ito ay error ng mekaniko, error ng shop, na kayo na po ang bahalang manimbang mamaya kapag matapos nyo na pong panoorin itong aking vlog na ito. Karamihan po ng mga trabahong pumapasok sa amin dito sa Autoruns, sabi nga ng mga tauhan namin dito ay pang ICU na. Yung bang galing na rin sa ibang talyer na ngayon ay ginagawa namin ng paraan, iniisipan namin kung ano yung naging problema at yun nga, kinatsaga namin na maayos yung mga problema na yon. Yan nga po yung nagpapaputi din ng buhok ko dahil nga ina-absorb ko rin yung problema ng lahat ng mga customers namin na nandito eh. So yun yung stress na malaki na natatanggap ko dito sa mga trabahong dumarating. Pati nga away minsan ng mag-asawa, nadadamay pa po kami dahil halimbawa nagmamadali na yung asawa tapos hindi pa tapos yung trabaho. Diba? Okay mga kapatid, biro lang yan. Mga kapatid, ang Ford po, no, yung modelo ng sasakyan na to, hindi po ito madaling gawin, masyadong maselan. At ito po ay nagre-require ng mga special tools bago mo magawa.
Kaya nga po pag may mga sasakyan na dumarating dito at mga Ford, hindi ko naman po talaga basta-basta tatanggihan. Pero kailangan talaga ma-check up muna namin ng todo kung ito bang sira nito ay talaga namang tinanggihan na ng ibang mga talyer. Kasi nga po, maselan po talaga ang Ford. Ngayon, itong Ford Everest na dumating sa amin, ito po ay galing pa ng Mindoro, Oriental Mindoro. Kaya kahit na gusto kong tanggihan, ay hindi ko na po magawa. Lalo pat yung may-ari, yung may dala, si chairman, no? At yung kanyang manugang ay napakababait pa. So dinala nila, iniwan nila dito yung sasakyan, pero ito po ay katok na ang makina. Tumutulo ang langis. Ito po ay galing sa Batangas City, dinala dito sa amin sa Autoruns. Ngayon, ito po ay na-overheat diyan sa Oriental Mindoro. Ngayon, huminto na yung sasakyan, hindi na umandar. Pinagawa ngayon nila ito sa isang shop diyan sa may Pinamalayan, Oriental Mindoro. Doon ay tinap overhaul siya. Siyempre, alam niyo naman, pag tinap overhaul, pina-replace ang cylinder head dahil overheat, pwedeng mag-warp yung cylinder head. So siguro, yung machine shop doon, siya na rin na nag-settings, lahat, siya na naghasa. So sa madaling salita, ito ay na-top overhaul na at ito ay gumastos ng 50,000 pesos doon sa unang talyer. Pag paandar nila ng makina, maingay, may katok talaga. Pero ang sabi nila doon, injectors, fuel knock. Kaso may problema din pala to sa transmission. Hindi gumagana yung automatic transmission ng maayos. Kaya ang naging desisyon ni chairman, ito ay dalhin diyan sa Batangas City, sa Ford Batangas. Dinala doon. Para nga naman doon, kompleto na yung pyesa. Siyempre, mga magagaling sa yung mga mekaniko doon, kabisado nila yung Ford. No? Doon na dadalhin. So, yun nga lang, dahil galing ng Mindoro, ita-travel mo ng Batangas City, siyempre, malamang sasakay sa Roro yan, at doon, gumastos na naman ng additional na 30,000 pesos, adi 80,000 pesos na yon. Pagdating ngayon sa Ford Batangas, pina-check up na doon, kaso, ang halaga ng automatic transmission, yung brand new, hindi naman siguro nagre-repair ng automatic transmission doon sa Ford Batangas, 700,000 pesos yung halaga. Okay, di napakamahal. Sabi ni chairman, hindi natin kaya yan. Okay, back out tayo. Pinull out nila ngayon sa Ford Batangas. Pero habang nandoon daw sila, ayon sa kanila habang nandoon sila sa Ford Batangas, ay may nagsabi sa kanila na dalhin dito sa isang shop na to. Nagtiwala sila at dinala nila doon sa talyer na yon. Yun yung pangalawang talyer. So doon sa pangalawang talyer na yon, inayos yung transmission, pinalitan ng mga solenoid valve, yung transmission, at nung pinaandar na nga yung makina para testingin yung transmission, eto na, maingay pa rin yung makina. So ang sabi nung pangalawang talyer, palitan ang cylinder head. Katatap overhaul lang. Di ba? So, pumayag ngayon si Kapitan. Kasi sabi doon itong shop na to, ay brand new naman ang ipapalit. At sila nga mismo ang nagsabi na ang may problema yung cylinder head. Yan, wala naman tayong against doon, wala tayong reklamo doon. Lalong-lalo na si Autoruns talyer din. Kung talagang yun ang findings, yun ang diagnose itong pangalawang talyer, bakit hindi mo susundin kung yun naman ang tama? Di ba? Siyempre, naniniwala ka. Ikaw yung customer, maniniwala ka doon. Okay, magkano ngayon ang cylinder head? 65,000 pesos. Wow, masyadong mahal. Pero brand new kasi. Di ba? So ngayon, okay, umulit, nag-top overhaul ulit, binaba yung cylinder head, pinalitan ng bago, palitan na rin daw yung timing cover dahil tumatagas daw yung langis. So pagdating dito sa amin, tagas pa rin yung langis eh. Kaya nga habang bumabiyahe, si Kapitan saka yung kanyang manugang papunta rito sa amin mula Batangas City, nagdadagdag sila ng langis. At ang isa pa doon, namamatay yung makina. Bumabiyahe ka, biglaan na lang mamamatay yung makina. Ihinto mo muna, itatabi mo muna. Kaya napakalaking problema no, habang bumabiyahe sila Kapitan dito. Napakalaking problema nung na-experience nila. Okay, balikan natin. Nagpalit ng cylinder head. Pagkatapos nun, pinaandar at itetesting na nga yung transmission, maingay pa rin. Lumalagotok pa rin, may katok pa rin. Ngayon, tinanong si Manugang, yung Manugang ni Kapitan, tinanong, okay na ba sa'yo yan? Sabi niya ganun, hindi, parang katok eh. Sabi daw niya ganun. Meron naman nandito yung text, no, yung message. Hindi, ano yan, baka sa injectors lang yan. Hindi daw katok yon. So, ginagaranti pa niya na hindi yung katok. Sa injectors lang yan. So, sa madaling salita, kailangan mo na i-pull out yung sasakyan mo.
So gumastos sila doon all in all 73,000. So 73,000 plus 65,000, 138,000 na yung nagastos nila doon pa lang. I-add mo ngayon yung gastos doon sa unang talyer na 50,000, 188,000 na yon. So isama mo pa yung iba pang mga gastos nila, Kapitan. Kaya nga dito, umabot sila ng almost 200,000. Pero mga kapatid, hindi pa rin nawala yung katok. Ganun pa rin yung naging problema. Pareha sila ng findings ni talyer 1 at ni talyer 2. Pero hindi nawala yung katok. Ngayon mga kapatid, ito pakinggan nyo yung tunog. Ito ngayon ang nakita ko nung binuksan ko yung makina. Ito okay. Pero ito sablay. Usling-usli pa. Ayan mga kapatid, tingnan nyo ha. Ito po, kapag ikaw ay nag-top overhaul, ibababa mo ang cylinder head at alam mo na ang makina na yon ay galing sa overheat. Kasi pag nag-overheat, may pagkakataon na yung coolant, yung tubig, no? Kung tubig ang galit, kung coolant naman ang gamit, pwede nga pa iibabaw yon doon sa ibabaw ng piston. At pag ibabaw nun, nung tubig na, nung coolant na yun, sa ibabaw ng piston, hindi yung kayang i-compress ng piston habang umaandar yung makina mo. So ang mangyayari, pwedeng ma-damage niya yung connecting rod at pwede siyang mag-create talaga ng trouble doon sa loob ng makina. So dapat SOP na, Standard Operating Procedure, pag binaba mo ang cylinder head at galing yan sa overheat, galawin mo na yung mga piston. So dapat doon pa lang sa unang talyer, ginalaw niya na yon at nakita niya saan na nakalog ang piston. Maingay. Ngayon, lumipat ng pangalawang talyer, yun pa rin ang concern, yun pa rin ang reklamo, at nagpalit pa ng cylinder head daw. Pero, mga kapatid, ganun pa rin, nung binuo na niya, katok pa rin. Kaya pagdating dito sa amin, sinabi ko talaga kay Kapitan na ito po ay katok. Tignan nyo mga kapatid, itong mga Ford na yan, yung mga bagong sasakyan ngayon, kung yan po ay i-overhaul mo, napakarami mong kakalasin. Napakarami mong i-consider na dapat mo ring ingatan habang kinakalas mo. So, ibig sabihin, dapat hindi ka magdalawang ulit dyan. Pero ito, nagdalawang ulit, 2 talyer. Kaya pagdating dito sa amin, habang kinakalas yan, nakita namin na kaya pala namamatay, habang umaandar ka, nag-o-off yung makina kasi nga, yung ilalim ng fuse box na merong circuit pa doon, no, merong board pa doon, hindi masyadong nakalapat. So, pag nagagalaw yun, nawawala ng power, namamatay yung engine. O gano'n yun. So, inayos na rin namin yun nung naibalik namin. Pero mga kapatid, kung noong palang unang kinalas nila yan at inisip nila, kinonsider nila na ito hindi pwedeng mag-back job to, napakarami mong kakalasin dito, dapat inuna nilang tignan din yung piston. Sana hindi nagdalawang talyer itong si Kapitan. So, yun lang naman po yung sinasabi natin dito. Ngayon, inabot ito ng halos 200,000. Walang nangyaring magandang bagay, sira pa rin, katok pa rin, pero ngayon naayos na namin. So salamat doon sa partner ko, si Paring Ner Morales, nakasama kong tumitira pagdating sa mga Ford, lahat ng mga European cars. No? Yan ang kasama natin na tumitira ng mga makina nito, lahat ng mga problema. Ngayon mga kapatid, lagi lamang po nating tatandaan na tayong mga mekaniko, dapat talaga dito tsatsagain natin yung trabaho. At gawin natin yung tamang proseso. Kasi kung hindi natin magagawa yung tamang proseso, ang mangyayari, kawawa naman yung customer. Mauubos ang pera nila na ang nangyari dito kasi pwedeng lapses talaga. Lapses lang. Na baka ito ay binigay sa mga batang mekaniko pa lang at hindi pa nila alam yung mga experience. Kasi, kaya lang bakit nagpalit ng cylinder head Diba? Doon pa rin ako nagtataka. Panluma nga. Luma ito, iba yung kulay kasi nung bago Panluma nga. Para sa mga bagong mekaniko, mga batang mekaniko, marami pang mga bagay na talagang pag-aaralan tayo. Tulad namin dito sa Autoruns, katatapos lang po nung mekaniko namin dito ng kanilang exam sa TESDA. Ngayon po ay mga naka-NC1 na sila, pero yung ibang mga mekaniko naman namin dito ay NC2, NC3 na. Para sa isang mekaniko, matyaga, matapat, mabait, yan po ang importante. Dahil kapag ka nagka-problema tayo, merong mga ibang mekaniko pa na magagaling na rin ang pwedeng tumulong sa atin. Kasi ang pagmimekaniko, hindi mo pwedeng itago ang kaalaman mo.
itatransfer mo rin talaga yan dahil sa ngayon nga hindi kayang ubusin ng mga shop yung maraming mga sirang sasakyan. Napakarami ng trabaho, napakarami ng sirang sasakyan, pero limited yung mga nakakaalam ng mga mabibigat na technology. Ngayon mga kapatid, nagbe-break-in na ako dahil ito ay general overhaul. So after ng break-in nito, pag umabot na ako ng 1,000 kilometers na paikot-ikot dito sa amin sa Antipolo, hindi ko pa ito pwedeng biglain. Ngayon, at saka naman ako ibabiyahe ko ng konti sa medyo malayo para ma-check namin yung sinasabi ni Kapitan na problema sa transmission. Kasi syempre, ayoko naman bumakjab kami, baka mamaya magka-problema. Hindi pa rin namin alam talaga totally kung saan nanggaling yung overheat. Pero nung ayusin namin, ibalik namin ang makina, wala na kaming nakitang remnants pa kung saan manggagaling yung ano na yan, yung overheat na yan. So, Kapitan Ruben Nazareno, di malibot. No, okay na po yung makina natin, maayos na, wala na yung ingay, wala na yung katok, hindi po injectors. Talagang nakita nyo naman yung pinadala ko sa inyong video. Kalug yung piston natin, yung piston pin, may tama yung piston ring, may tama yung mga liners, talagang kailangan niya ma-general overhaul. So far, wala akong na-experience na problema doon sa transmission. Hindi lang natin alam yung mahabang biyahe kung magkakaproblema. So, Kapitan Ruben Nazareno di Malibot, no, pagpunta ko diyan sa Oriental Mindoro, kayo unang-una kong pupuntahan. Pero Kapitan, kung sakali naman na ikaw ay muling mapunta diyan sa Batangas, no, at kailangan mo ng serbisyo ng mekaniko, pumunta ka diyan sa Santo Tomas, Batangas. Merong magaling na mekaniko diyan. Si Menard Casabal, paring Menard Casabal, yan. MGC, diyan sa Santo Tomas, Batangas. Kapitan, napakagaling yan, mapagtitiwalaan mo rin yan. At ayan ay talagang nagpapadala sa akin ng mga kaping barako at yung mga masasarap na tilapia, no? Yung galing dyan sa Batangas, pinapadala po ako niyan. Dala-dala ni Kuya Rex sa Solitario. Okay, Kuya Rex, dalan mo naman ako, ubos na yung kape ko rito. Mga kapatid, ito pong vlog ko na to, wala po akong intensyon na siraan itong 2 talyer. Ang intensyon po ng vlog ko na to, para sa aming mga mekaniko at para doon sa mga may-ari ng sasakyan na kapag ka ganyan na kalaki ang mga presyuhan, dapat ay meron din kayong mga second opinion. Meron kayong mga options din kasi tulad niyan, hindi naman naayos yung problema, 200,000 yung inyong nagastos. Ngayon, kung ito ay lapses nung 1 talyer o nung pangalawang talyer, dapat yung pangatlong talyer hindi na. Kaya nga po, buti na lamang po at nakarating po dito sa amin itong si Kapitan Ruben Nazareno di Malibot ng Barangay Banus Gloria, Oriental, Mindoro. Mga kapatid, salamat po ng marami sa inyo. 15 days to go, birthday na ni Kadong Cardinosa. Magandang gabi po sa inyong lahat.